Kaya yung ating mensahe po sa umagang ito ay believing the resurrected Christ and experience a resurrected life. Yung ating pong pananampalataya o paniniwala na si Lord Jesus Christ ay nabuhay na maguli, tayo din makaka-experience tayo ng resurrected life o panibagong pamumuhay. Katulad ng nakaraang linggo na mensahe ng ating senior pastor, ang kanyang pamagat po ay, bakit kailangan mamatay ang Mesaya at sa krus pa? Pwede naman siyang mamatay sa sakal, pwede siyang mamatay sa saksak. Aagos din naman ang kanyang banal na dugo. Maduduguan din naman ng Panginoon kung siya ay binato o siya ay sinaksak na lamang. Pero bakit sa krus pa? Pinaliwanag sa atin ng ating senior pastor upang patunayan na siya ay anak ng Diyos. At pangalawa, upang bayaran ng lahat ng ating kasalanan. At hindi lamang po kaya kasalanan ang kanyang binayaran. Pati yung sumpa ng ating kasalanan na nadadala natin sa buhay natin, pati doon tinubos tayo ni Lord Jesus Christ. Nandun po yan sa Deuteronomy chapter 28. So alam naman natin na walang sino mang tao ang makakasunod sa 10 utos ng Diyos. Tama po ba yun? Sapagkat nagkaroon tayo ng sinful nature. Ipinanganak tayo makasalanan. Walang turong mangupit, nangungupit. Walang magturong magsinungaling, nagsisinungaling. Walang magturong magnakaw o mangupit, nangungupit. Walang magturong nanilip, naninilip. Meron tayong sinful nature. At dahil doon, hindi natin kayang sundin ang utos ng Diyos. Kaya pag hindi natin nasunod yan, sabi po dyan sa kabilang dako, kung hindi nyo didinggin ang aking tinig at hindi susundin ang kanyang mga utos, ang mga tuntunin, mangyayari sa inyo mga sumpang ito. Tuloy natin. Hindi niya kayo pagpapalain kahit saan kayo pumunta. Sabihin, kahit nag-abroad ka, kahit kayo punta ka ng iba't ibang bansa, pag uuwi mo, broke ka pa din, ibig sabihin, meron kang kasamang curse sa iyong sarili. Tuloy. Susumpain niya ang inyong mga tanim at ang inihanda ninyo mga pagkain. Hindi niya kayo pagpapalain ang inyong mga anak o ang inyong mga lupain at ang inyong mga hayop at mga kawan. Dumadaloy sa salinlahi yung sumpa na yon. Mabibigo kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ang dami mong pinaplanong negosyo, hanap buhay, kahit anong mga diskarte, pero lagi na lang tayong bagsak. Sige po, padadalhan niya kayo ng kahirapan, kaguluhan, kabiguan at lahat ng inyong gagawin hanggang sa kayo malipol. Gagawin niya ito dahil sa pagtalikod niyo sa Kanya. Hindi niya kayo aalisan ng salot hanggang sa maubos kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Lilipulin niya kayo sa pamagitan ng sakit ng pagkatuyo, nag-aapoy na lagnat, may mga tipus, may mga malaria, pamamaga ng katawan, matinding init. Nararamdaman natin, napakatindi ng init ngayon. Amen po. Tagtuyot, El Nino, agihap, at iba pang sakit sa balat. Hindi niya kayo titigilan hanggang sa kayo ay malipol. Napakahaba po ng listahan na yan, ng mga curses na yan ng kasalanan natin. Hanggang doon yan sa verse 68. Sabi po sa verse 68 sabi po dyan, kayo ibabalik ni Yahweh sa Ehipto, yung doon sila naging slave, di ba, yung Israelita. Bagamat ipinangako niyang hindi na kayo pababalikin doon, gagawin niya ito sa inyo upang ipagbili kayo bilang alipin, ngunit walang bibili sa inyo. Sabi po niyan sa English, sabi po yan, and you shall be offered for sale to your enemies as a male and female slaves, but no one will buy you. Sinong bibili ng isang bagay na may sumpa? Di ba may mga time, pag bibili ka ng bahay, tatanungin mo muna, may namatay ba dito? Paano ba nakuha itong lupang ito? Baka dito may pinatay. Kasi hindi ka bibili ng may sumpa. Amen po. Kaya, tingnan niyo po, tayong mga tao, ganun tayo, meron tayong curse sa ating puso. Ang sabi niyan, ating buhay, you will be for sale to your enemies as a male and female slaves, but no one will buy you. Kaya, pagka mag-a-apply tayo ng trabaho, di ba, minemedical tayo, titingnan ko, meron kang diyang skin disease na nakakahawa, baka ikaw may bulate. Pag ikaw nasa abroad at na-detect na may bulate ka, i-deport ka o nila pabalik ng Pilipinas. Pag na-check nila yon, ayaw nila ng ganon. Kaya sa ganung kalalagayan natin, tayo may kasamang sumpa, sabi ng salita ng Diyos, no one will buy you. Alam niyo yung good news? Sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20, binili niya kayo ng malaking halaga ni Lord Jesus Christ. 2025 years ago, nung araw na yun, ng Friday na yun, si Lord Jesus Christ, ipinako siya sa krus.
hindi lamang para tubusin tayo sa ating kasalanan, kundi pati sumpa ng ating kasalanan, tinubos niya tayo. Amen po? Sapagkat kayo binili niya sa isang halaga, kaya luwalhatiin ninyo ang inyong katawan, ang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. Napakabuti niya. Kahit na walang tao magtiwala sa iyo, o mababa ang tingin sa iyo, hindi ka pinapansin, pero isang bagay ang totoo, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Siya ay namatay para sa ating lahat. Amen po. Itong resurrection ni Lord Jesus Christ, ito yung continuation ng Friday na yon. At ito'y napakahalaga sa bawat isa sa ating lahat, lalong-lalo na po, pag ito'y may kinalaman sa ating pananampalataya. Sapagkat ito ay ang patunay na totoo ang sinabi ni Lord Jesus, na siya ay hindi nagsisinungaling. Siya talaga ay Diyos. Sabi po dito sa Matthew chapter 20, verse 17 to 19, ipinahayag niya na yan bago pa mangyari. Habang nasa daan si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12, sinabi niya sa kanila, tuloy natin, aakyat tayo sa Jerusalem, tanyo, dooy ipagkakanulo sa mga punong saserdote at mga eskriba ang anak ng tao. So siya yun, hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil, siya'y tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus, ngunit muli siyang mabubuhay sa 3 araw. So ibig sabihin, hindi pa nangyayari, sinabi na ng Panginoon sa kanyang mga disciples. At nung nangyari yon, napatunayan talaga na siya ay anak ng Diyos. Amen po. Sa Matthew chapter 12, verse 38 to 40, siya ay challenge ng mga eskriba at ng mga Parseyo. Kasi ayaw nilang maniwala na si Jesus talaga ay anak ng Diyos at siya ay Diyos. Kaya, challenge siya, sabi niya, and then some of the scribes and Pharisees answered, saying, Teacher, tinan niyo yung pagkakilala nila kay Lord Jesus? Isang guro, teacher. We want to see a sign from you. Gusto namin makakita ng sinyalis na talaga, ikaw talaga ay ang bugtong na anak ng Diyos. Pero si Lord Jesus sabi niya, but He answered and said to them, an evil and adulterous generation, seek after a sign, and no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Amen po. Ibig sabihin, ang pinakita niyang sign na siya talaga ay anak ng Diyos, yung siya ay mamamatay at pagkatapos ang 3 araw, siya ay mabubuhay na maguli. Amen po. Ang nakakalungkot, marami mga Christians na nagpo-profess na sila ay Christian, pero hindi sila naniniwala sa resurrection ni Lord Jesus. The resurrection cannot be said to be mythological. Sabihin ng mythological, lacking of factual basis or historical validity. Ayaw nilang maniwala. Lalong-lalo na po yung mga ngayon na lang yung pinanganak. Hindi sila naniniwala. Pero tinan niyo po, yung root word ng mythological, is myth, ibig sabihin niyan, unproven belief. Walang pruweba. Pero yung kamatayan ni Lord Jesus Christ, hindi yun mythological. Yun ay katotohanan. Hindi ito katulad yung tinatawag natin Greek mythology. Alam niyo ba yung Greek mythology na sinasabi? Meron silang mga god, meron silang mga goddess, meron silang mga kultura, pero yon tinatawag na Greek mythology. Ibig sabihin nun, walang basis, unproven belief. Amen po? Yung mga paniniwala ng ibang mga tao, yung paniniwala nila doon sa zodiac sign, yun ay mga mythology. Amen. Pero sa atin, na nakakilala sa Panginoon, iba. But the resurrection of Jesus Christ has a proof and historical record. Hindi ito haka-haka lang. Sinearch ko talaga yung pangalan ni Poncio Pilato, Pontius Pilate. Kilala niyo ba si Pontius Pilato? Kilala niyo ba yun? Yung biyanan mo na malupit? Hindi yun. Pag nagagalit, ito Poncio Pilato ito, o galing Poncio Pilato. Si Poncio Pilato, yun yung humatol kay Lord Jesus. Siya yung na-provoke para hatulan si Lord Jesus na siya ipako sa krus. Nung ni-research ko yun, kung totoo bang may nag-i-exist na pangalan na yun, meron talaga lumabas. Meron silang nahukay na bato, pagkatapos nakapangalan doon yung engrave yung pangalan niya, Pontius Pilate. Amen. So ibig sabihin,
Katulad ng nakalagay sa Acts chapter 1 verse 3, to whom He also presented Himself alive after His suffering by many infallible proofs. Marami itong hindi mapapasubaliang pruweba. Yung kanyang resurrection ni Lord Jesus. Being seen by them during 40 days, speaking for the things pertaining to the kingdom of God. Ibig sabihin, nung si Lord Jesus ay nabuhay na maguli, 40 days pa siyang nanatili sa lupa, nangaral pa siya sa maraming tao tungkol sa kaharian ng Diyos. At marami ang nagpapatotoo nito. After 40 days, siya mabuhay na maguli, He shown Himself to many people. Nakipag-usap siya, nakikain siya kasama ng kanyang mga disciples, siya ay nag-preach doon sa crowd. Yun po yung nakalagay na sinulat ni Apostle Paul. Si Apostle Paul ay kinikilala ho talaga na siya ay tunay na lingkod ng Diyos, even ng mga Roman Catholics. Kahit ng ibang mga religion. Pero ito yung kanya sinabi. 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 8. Sinulat niya ito, sabi niya, at ngayon pinapaalala ko sa inyo, ang mga kapatid, ang mabuting balita na ipinapangaral ko sa inyo. Yan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. So napakahalaga na ang iyong faith ay merong saligan, merong pundasyon. Mahirap kang maglagay ng iyong tiwala o pananampalataya sa isang religion na wala namang matibay na pundasyon. Amen, nandiyan po ba tayo? Mahirap yon. Parang sa mga nagliligawan, umaasa kang kayo, hindi pala. Di ba? Pinuyat ka lang, pero hindi ka naman ginawa. Yung mga ganun ba? Pinuyat ka lang, kachat-chat, kakalta, kasi hindi ka naman nila, umasa ka, di ba? So, bagsak ang iyong pag-asa. Pero sabi dito, at ngayon pinapaalala ko sa inyo mga kapatid, ang mabuting balita na ipinapangaral ko sa inyo, yan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinapangaral sa inyo, liban na lamang na kung kayo'y sumasampalataya na hindi nyo iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Alam niyo po ba na maraming taong ganon? Basta lang sila na sumasampalataya na hindi nila iniisip yung kanilang sinasampalatayanan. At yun ay napakahirap. Alam niyo kung bakit? Kasi ang nakataya doon ay kaluluwa mo mismo. Buhay mo mismo. Destinasyon mo mismo pagkatapos mong mamatay. Dahil pagkatapos tayong mamatay, hihiwalay ang ating kaluluwa. At kung sino ang sinunod nito, yun ang kanyang pupuntahan. Kung sino ang kanyang sinunod nung siya nabubuhay, yun ang kanyang magiging destinasyon. Kaya napakahalaga na pag tayo mananampalataya, unawain nating mabuti, ano ba ang pundasyon, ano ba ang pag-asa ng aking pananampalatayang papanampalatayanan. Sapagkat maraming tao, nananampalataya sila na hindi mo na nila pinag-aaralan o pinag-iisipan. Pinapangakuan sila na sila ang tagapagligtas. Pagkatapos, mangangako yan na ako'y pag namatay. Alam niyo na yun, saan yung tinutukoy ko? Pagturo ko sa kaliwa ko, alam niyo na kung saan yun. Di ba? Nagagis niya? May nangako. Palibasa ang pinanganak siya, pinangalan din siyang Emmanuel, akala siya na yung tagapagligtas. Nangako siya na sabi niya, huwag niyo ko ililibing, huwag niyo ko ililibing. Pag ako namatay, mabubuhay ako. Nung namatay siya, hindi nga siya inilibing for 3 days, tapos 1 week, namamaho na, hindi naman nabuhay. So, kinausap na, tapos pinalibing na. Amen po. Nananampalataya na hindi mo na pinag-iisipan ang pananampalataya. Kaya sabi ni Apostle Paul, balikan natin yung verse 1. At ngayon pinapaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinapangaral ko sa inyo, yan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo. Kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinapangaral ko sa inyo, liban na lamang kung kayo sumasampalataya na hindi iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Ano yung pinakamahalagang aral na yon? Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Ibig sabihin, tinitingnan ni Apostle Paul yung prophecy tungkol kay Lord Jesus Christ doon sa Old Testament. Nire-research niya yon.
Amen po. Kaya napakahalaga na tayo po ay nagbabasa ng Bible. Amen. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Alam niyo ba si Apostle Paul nung una, against siya sa mga Christian? Siya ay religious terrorist. Kinakaladkad niya yung mga Christian, yung mga followers of the way ni Lord Jesus. At yung iba doon, di ba si Stephen, kasama siya, nung binato si Stephen hanggang mamatay, hawak-hawak niya yung mga damit ng mga bumabato. Pero nung nakilala niya ang Panginoon sa Kristo, kababasa niya ng salita ng Diyos at na-encounter niya sa Lord Jesus Christ, sabi niya, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Amen po. So yung kanyang pananampalataya, talagang pinag-aaralan niya. Nire-research siya talaga. At napatunayan niya na talagang ang tama na tagapagligtas ay si Lord Jesus Christ. Amen. Siya'y nagpakita kay Pedro. So ito na yung mga taong nakasaksi o yung na-witness nila yung pagkabuhay ni Lord Jesus. Natatandaan nyo, nagpakita siya si Lord Jesus kay Pedro kasi si Pedro, pinagkanuno niya ng 3 beses si Lord Jesus eh. So si Pedro, condemn niya ang sarili niya, malungkot na malungkot siya. Ay ang tapang-tapang pa naman niya. Sabi ni Lord Jesus, ako'y huhulihin, dadakpa yung bihag, kayo magtatakbuhan kayong lahat, iiwanan niyo ako. Sabi ni Peter, Lord, hanggang kamatayan, hindi kita iiwan. Sabi ni Lord Jesus, Peter, bago tumilak ang manok sa madaling araw, 3 beses mo akong ipagkakanulo. Ayan po, kaya nung nagawa niya yun, meron siyang guilt. Meron siyang condemnation. But si Lord Jesus, hindi niya gusto na tayo manatili sa ganoon sa guilt and condemnation. Kaya ang ginawa niya, nung siya nag-resurrect, sabi niya sa mga disciples niya, ako'y nabuhay na maguli. Sabihin niyo sa mga kapatid ko, at lalong-lalo na kay Pedro. Kasi gusto niyang huwag manatili kay Pedro yung kanyang guilt. Kaya siya nagpakita. And then, nirestore niya si Peter. Nirestore niya. Saka, sa 12, pagkatapos, napakita siya sa mga mahigit 500 na kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ang buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. Nagpakita rin siya kay James, kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. And sabi ni Apostle Paul, siya yung unang-unang against noon kay Lord Jesus. Pinipersecute niya, pinapatay niya yung mga followers ni Lord Jesus Christ. But siya na-experience hindi niya si Lord Jesus. Amen po. Sabi niya, sa kahuli-hulihay, nagpakita rin siya sa akin. Bagamat ako'y katulad ng batang pinanganak ng hindi kapanahunan. Amen. So ibig sabihin, yung mga testimony na yan ng mga tao na yan, hindi sila nagsisinungaling. Ang katotohanan sa resurrection ay talagang tunay. Amen po. Hindi ito mythological. Amen po. Nasusundan po ninyo? Alam niyo kung bakit? Hindi sila pwedeng magsinungaling. Hindi sila maaaring magsinungaling. Papaliwanag ko sa inyo kung bakit hindi sila maaaring magsinungaling. Kung ikaw ang isang disciple ni Lord Jesus, pagkatapos ninakaw mo yung bangkay ni Lord Jesus, tapos susulat ka sa Bible na si Lord Jesus ay nabuhay na maguli. So gumawa ka ng kasinungalingan, hindi totoo, na si Jesus ay nabuhay na maguli. Pero yung pala, itinago mo yung bangkay. Tanong, willing ka bang mamatay, parusahan, dahil sa kasalanan ginawa mo? Alam mo naman na hindi totoo, yung isinulat mo. Pagkatapos, pag dumating yung panahon ng ligligan o persecution o gipitan, masasabi mo ba na handa kang mamatay para sa kasalanan ginawa mo? Siyempre hindi, di ba? Amen po. Pagpupugutan ka na ng ulo, sigurado ko, aaminin mo eh. Ay, hindi ho, totoo yun. Ay, tinago ko po ang bangkay ni Lord Jesus, ni Jesus. Kaya ibig sabihin, itong mga taong nagsabi na si Jesus ay nabuhay na maguli, hindi sila nagsisinungaling. Alam niyo po kung bakit? Ito yung mga dinanas ng mga tao na yon. Sa Hebrews chapter 11, verse 35 to 40, dahil sa pananalig sa Diyos, ibinalik sa mga babae ang kanilang mga patay, matapos buhayin muli, may mga tumangging palayain, sapagkat pinili nila ang mamatay sa paghihirap. Mas pinili nilang mamatay sa paghihirap,
upang muling buhayin. So alam nila na pagka sila ay nagtiis ng paghihirap, alam nila yung totoo na mayroong resurrection, buhayin muli. Kasi na-witness nila na sa Lord Jesus nung namatay, na buhay na maguli. Kaya alam nila na yung kanilang paniniwala tungkol sa resurrection ay totoo. Hindi ito haka-haka lamang. Kaya kaya nilang tiisin ang lahat. Amen. Nasusunod po ninyo ako, mga kapatid? Sabi po dito, at magtamo ng mas mabuting buhay. Mayroon mga nilibak at hinagupit. Mayroon din nabilagong gapos at tinikala. Ang tinikala ng chain, kadena. Sila'y pinagbabato. Nilagari ng pahati. Kaya tingnan mo, kung ikaw'y nagsisinungaling tungkol sa resurrection ni Jesus, itinago mo yung bangkay niya, handa ka bang pahati ang katawan mo sa pamagitan ng lagari? Tapos alam mo naman sa sarili mo, nagsisinungaling ka lang. Na pag inamin mo naman yun, hindi ka na papatayin. Amen po. Pero sila, handa nilang tiisin kasi alam nila yung kanilang na-witness na nag-resurrect na Lord Jesus Christ, yun ay totoo. Amen. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Hindi haka-haka. Hindi katulad ng ibang mythology o myth. Kaya kung lalagay mo ang buhay mo, doon ka na sa sigurado. Hindi mo itataya o hindi mo ilalagay ang buhay mo o tiwala mo sa isang bagay na hindi ka sigurado. Pamahiin, ano pa? Superstitious belief, pungsoy. Hindi naman yung sigurado eh. Greek mythology, kung ano-ano. Amen po. Kung ikaw ay maglalagak ng iyong tiwala, doon na tayo sa proven. Amen. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Pinatay sa tabak, mga balat ng tupa at kambing ang dinadamit nila. Sila yung nagdarahop, aping-api, pinagmamalupitan, hindi nararapat sa kanilang daigdig, nagpagala-gala sila sa ilang at kabundukan, nagtago sa mga lungga at mga yungib. At dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, isang kasaysayang hindi malilimot kailanman ang kanilang iniwan, ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi natupad sa kanilang kapanahunan. May purpose ang Panginoon kung bakit hindi pa yun nangyari, yung kanyang pagbabalik, muling pagbabalik. Sapagkat may lalong mabuting panukala ang Diyos para sa atin, ang tayo'y makasama nila pag tinupad na niya ang kanyang pangako. Kaya po hindi pa nangyayari yun kasi dahil sa atin. Dahil ang Panginoon gusto niya, sabi sa Biblia, hindi kalooban ng Diyos ang sino man ay mapahamak. The Lord is not willing that any should perish. Kaya ang ginawa ng Panginoon, yung mga naka-witness ng kanyang resurrection, inutusan niya mag-preach sila. Go and preach, go and make disciples of all the nation, sabi ng Panginoon. Amen. Nasusundan niya? Sa Matthew chapter 28, sabi ni Lord Jesus, go and make disciples of all the nations. So, pag sabihin all the nations, kasama na tayo doon. Mga Pilipino. Sabihin, ang Diyos walang itinatangi, mahal na mahal ka niya. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahal na mahal ka ni Lord. Hindi niya kalooban na ikaw ay mapahamak. Kahit na kilala niya yung pagkatao. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and then promise ng Panginoon, and lo, I am with you, always, even to the end of the age. Purihin natin ang ating Panginoon. Tingnan niyo po, katulad ni Peter, alam niyo ba paano namatay si Peter? Ipinako siya, upside down yung cross, pabaliktad. Dahil hindi niya matanggap na siya, gagayahin niya yung kamatayan ni Lord Jesus. Ang nakakalungkot, pag-araw ng, yung mahal na araw season, ng mahal na araw, maraming mga tao, ang ginagaya nila yung pagkapako ni Lord Jesus. Yun ay hindi magandang tingnan sa mata ng Diyos. Yun ay insulting. Alam niyo kung bakit? Walang tao ang pwedeng mag-alay ng kanyang buhay para sa kasalanan ng kanyang kapwa. Dahil tayong lahat, hindi tayo qualified. Natatandaan nyo yung video na pinakita ni Pastor Jesse, yung nakaraang Friday, na yung taong may kasalanan, pagdala-dala niya yung tupa na handog sa kasalanan, yung tinitingnan ng high priest ay yung tupa. Hindi na tinitingnan ng high priest kung
Yung bang may kasalanan, ay, ano bang kasalanan mo? Pastor, ako po ay pumatay, okay? Ano pa? Ako po yung nangupit. O ano pa? Nagsinungaling po ako 10 beses. 3 beses po akong 30 times po ako nagmura. Ang tinitingnan, yung tupa kung yun ay perfect. Walang batik. Walang sugat. Hindi bulag. Hindi pilay. Perfect. Yun ang tinitingnan ng high priest. At pag yung tupa na yun ay pasok sa qualification, ihahandog siya sa altar para tubusin. Ilalehans na makasalanan. Symbolic na yung kanyang kasalanan papunta doon sa tupa at yung perfection o yung holiness ng tupa na yun, makuha niya. Amen po? Kaya sabi sa Biblia, si Lord Jesus Christ, 2 Corinthians chapter 5, hindi nagkasala si Kristo. Kaya si Lord Jesus lamang ang qualified na maghandog ng kanyang buhay para sa ating kasalanan. Siya lang ang perfect. Tapos ginagaya ng mga tao. Hindi na ginagaya. Dinadaya pa. Nasusundan ninyo? Kukuha ng kawayan na may bibiyakin sa gitna. Lalagyan ng blade. Babaliin yung blade, lalagay. Nakakapraso lang ang lutang. Yon simbolo, parang yung stopper sa likod. Para pag kinudlit, hindi malalim ang baon. Sila, kudlit ba ang ginawa kay Lord Jesus? Tapos sinahataw siya, tela. Hindi yun ang ginamit kay Lord Jesus. Ang ginamit sa kanya, tinatawag ng cats with 9 tails. Mga latigo yun na siyam ang siyam na yun na tails. Nakatali doon, batong matalas, bakal, bubog. Yun, hinahataw siya ng malakas noon. Tapos gagayahin ng mga tao. Magkakaganon sila mismong hahataw. Hindi ba yun ay pandaraya? Kung gusto mong magpinitay siya, tawagin mo ako hahataw sa'yo. Tingnan natin kung kaya mo talagang tiisin yun. Amen. Tapos, yung isa, pasan-pasan yung krus. Diniin na lang ng batang lalaki, tinadyakan niya sinipa. Si Jesus naman hindi nanipa. Nasusundan po niya. Kung papaanong ang mga tao, iniisip niya yung kanyang ginagawa, makakapagbawas ng kanyang kasalanan. Unang-una, hindi siya qualified. Sabi sa Bible, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo ay nagkasala, makasalanan. Kaya hindi pwedeng ako mamatay para sa iyo. Dahil ako din makasalanan, kailangan ko rin ng tagapagligtas. Yung mga religious leader na nangangako na silang tagapagligtas ng kanilang religion, nagsisinungaling yon kasi hindi po pwede mangyari yon kasi sila'y tao din. Amen. Bakit marami silang followers? Kasalanan ng followers. Hindi sila nagbabasa ng Bible. Hindi sila, katulad ni Apostle Paul, napatunayang si Jesus, base sa kasulatan. Siya nabuhay na maguli, ayon sa kasulatan. Nagbabasa kasi sila, nag-aaral sila. Amen, nandiyan po ba tayo mga kapatid? Salamat sa Panginoon sa HTBC po, sinasabi ni Pastor Jesse, hindi ako ang tagapagligtas. Sinasabi niya sa atin, na hindi ang membership ng HTBC ang tagapagligtas. Si Jesus ang tagapagligtas sa Lord Jesus. Amen. Thank you, Lord. Si Andrew, paano siya namatay? Pinako siya yung cross pa letter X. Sabi ng Christian, yung kultura ng mga Christian, history, pag ganun siya pinako. Anong point ko? Kaya nilang pangatawanan yung kanilang na-witness. Bakit kaya nilang pangatawanan at kaya nilang magtiis? Kasi totoo na si Lord Jesus Christ nag-resurrect. Siya yung nabuhay na maguli. Amen po? Kasi Apostle Paul, nung na-experience niya sa Lord Jesus, na-witness niya, doon sa daan ng Damascus, papunta siya doon upang kanyang tugisin yung mga Christian, yung mga follower of the way. Nagpakita ang Panginoon Kristo sa kanya sa pamamagitan ng maliwanag. Matindi pa sa sikat ng araw at siya'y nabulag. Ang sabi ng Panginoon, sabi ng Lord Jesus, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sabi niya, sino po kayo, Panginoon? Ako si Jesus, ang iyong pinag-uusig. Ang inuusig ni Apostle Paul, mga followers ni Lord Jesus Christ.
Pero ang sabi ni Jesus, bakit ako ang iyong pinag-uusig? Kaya pag lumalaban ka sa mga lingkod ng Diyos, tinawag ng Diyos, si Lord Jesus mismo ang direkto mong kinakalaban. Alam niyo kung bakit? Ang church ay tinawag sa Bible na body of Christ. Si Lord Jesus ang head, at tayo ang katawan ni Lord Jesus, body. Amen? Mahal na mahal ni Lord Jesus ang kanyang body. Ikaw yon. Kaya hindi niya hahayaan na ikaw ay mapahamak. Amen. Protected ka ni Lord Jesus. Amen po? Kaya nung na-realize ni Apostle Paul, nagkaroon siya ng bagong pananaw sa kanyang buhay. Sa 2 Corinthians chapter 4, verse 17, yung kanyang mga pagtitiis sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Sabi niya, for our light affliction, for which is but for a moment, is working for us far more exceeding and eternal weight of glory. Ang bahagya at panandaliang kapagitiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Dahil alam niya na mayroong magandang future pag siya ay nag-serve kay Lord. Amen po. Now, if you are still doubting the resurrection of Jesus Christ, kung patuloy kang nagda-doubt o ayaw mong manalig, ang una, you have a meaningless faith. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 15, verse 14, and if Christ is not risen, then our preaching is empty, and your faith is also empty. Alam niyo ba na maraming faith empty? Naniniwala sa tao, tagapagligtas, empty. Gumawa lamang ng miracle, sa sabang, pupuntahan na kagad yung mga tao, sa kanya maniniwala, empty. Isang video na panood ko, possess. Tapos, kilala niyo na sinasabi ko, di ba, sa sabang. Yung isang babaeng possess, binibidyohan, kinakasaot niya. Sino ka? Taga saan ka? Taga Mindanao. Ganyan. Tapos yung possess na babae, naka-miniskirt. Habang siya ay sumasagot, binababa niya yung kanyang miniskirt. Ginaganon niya. Peke. Bakit ko nasabi? Ang dami ko nang na-encounter na possess. Pag napoposes ang tao, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Yung iba nga naguhubad pa eh. Para mawala yung focus ng tao nagkakasaot sa kanya. Diablo yun eh. Maguhubad pa yun, sasayaw pa yun ng malaswa. Eto, ginaganon niya yung... Peke ito. Amen po. Then maraming tao na nananalig sa kanya. If Christ is not risen, then our preaching is empty, your faith is empty. Alam niyo yung good news sa ating mga Christian? So Lord Jesus Christ ang nag-resurrect. So ibig sabihin, ang ating faith, hindi empty. Meron tayong assurance of salvation. Amen. At ang preaching na pinapadaloy ng Panginoon, hindi nawawala ng kabuhayan. Alam niyo kung bakit? Nagkakaroon ng change of lives. Yung mga atheist, gusto nilang, ayaw nilang maniwalang may Diyos. Masasabi natin na, magpakita ka sa akin ng tao na nabago ang buhay sa paniniwalang walang Diyos. Pero kaya naming magpakita sa iyo ng libu-libong tao ang nabago ang buhay nang niniwala sila kay Lord Jesus Christ. Sino yung mga yon? Sabi mo, mismo ikaw. Hindi ka naman dating ganyan. Meron tayo dito, dating killer. Pero ngayon, pag nagpapatutoy, umiiyak siya. Nabago ang buhay dahil merong Diyos. Amen po. Because of our Lord Jesus Christ. Ang faith natin ay hindi empty. Ang preaching natin hindi empty. May power. Power to change. Ang lumalabas ay Word of God. Sino po sa inyo ang may nabago na sa kanyang buhay dahil sa salita ng Diyos? Pakitaas po ang kamay. Yes. Ako, mapagpipreach mo ako. Magpipishing na lang ako. Plano ko nga noon, pag nag-retire ang misis ko, uwi na kami ng Palawan eh. Kasi may bahay naman kami doon. Pareho naman kaming okay lang sa amin ng kumain ng isda. Sabi ko, pag nag-retire ka na, uwi na tayo ng Palawan. Payag naman siya.
Pero July 2, 2017. Malapit na yun. Anniversary natin yun eh. Naiyak tuloy ako. Pagkatapos mag-preach si Pastor Jesse, nandun ako sa likod eh. Nasaan si Brother Sam? Punta sa harapan. Hindi naman ako ready. Hindi ako sinabihan. Di sana nagpa-pedicure ako tsaka manicure ako. Sinawag ako, tapos nilehens ako. Sabi niya, ipagpapatuloy mo. Ang inabangan ko yung word. Abangan ko yung sasabihin. Direction yung Lord yun eh. Ipagpapatuloy mo ang pagmamahal mo sa mga tao. Akala ko mag-retire na ako. Di pa pala. Another mountain na dapat nating akyatin. Amen po. Pero, may power ang preaching mo dahil kay Lord Jesus Christ. I-empower niya ang iyong pananalita. Mababago ang buhay ng mga tao dahil sa salita ng Panginoon padadaluin sa iyo. Amen? Kaya, if you start doubting the resurrection of Jesus, you have a meaningless faith. For if Christ is not risen, then our preaching is empty, and your faith is also empty. Sinabi ni Apostle Paul, kung talagang hindi nagbuhay si Kristo, sinungaling kami. Pero hindi mo tataya ang buhay mo sa isang kasinungalingan. Hindi kakayanin ng konsensya mo na marami kang sasabihan ng mga tao, papaasahin mo sa isang kasinungalingan, di ba? Hindi kaya ng konsensya mo yun. Amen po. Kaya sila, talagang si Kristo ay nabuhay na maguli. Pinipreach nila yon. Hindi kasinungalingan. Kaya ang faith natin, meron tayong kasiguruhan. Meron tayong pag-asa ng ating pananampalataya. Ang laging tanong, yes, pare-pareho tayong may faith sa Diyos, but ang tanong, ano bang pag-asa ng iyong pananampalataya? Baka naman walang pag-asa. Sabi ko nga po, umaasa kang nasa langit ka, wala ka doon. Amen. At pangalawa, you have no salvation. Kung ikaw nagdududa pa rin kay Lord. Verse 15, and if Christ is not risen, your faith is futile and you're still in your sin. Sabihin, kung hindi mo lang binuhay si Kristo, kayo hindi pa nahango sa inyong kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung hindi nabuhay sa Lord Jesus na maguli, nanatili siyang patay hanggang ngayon. Ang ibig sabihin nun, hindi niya nabayaran ang ating kasalanan. Kung hindi siya nabuhay na maguli. Di ba pag meron kang tao na kilala, halimbawa tao, hinatulan siya sa kanyang kasalanan ng 10 years na makukulong. So after 10 years, nakita mo siya na naglalakad na sa inyong baryo. Nag-a-apply na siya ng trabaho. Anong papasok sa isip mo? Na-serve niya na yung kanyang sentensya. Nabayaran niya na yung hatol ng kanyang kasalanan. Kasi kung 10 years ang hatol sa kanya at nakita mo siyang after 10 years ay naglalakad na sa kalsada, nag-a-apply ng trabaho, bumibili sa tindahan mo, ibig sabihin nun, na-serve niya yung kanyang sentensya, nabayaran niya. Tama? Fully paid. Yes? So si Lord Jesus Christ, yun ang katiyakan na tayo ay nabayaran ng ating kasalanan. Bakit? After 3 days, nabuhay siya na maguli at nakita siya ng mga disciples, nakita siya ng 500 katao at marami nakakita sa kanya kahit si Apostle Paul. Ano ibig sabihin nun? Sigurado tayo na nabayaran ni Jesus ang ating kasalanan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, bayad ka na. Amen. So, walang guilt. Walang condemnation. Anong matitira sa'yo? Pasasalamat sa Panginoon. Kaya maraming tao ang hindi nakaka-appreciate ng pag-worship sa Diyos. Hindi nila kasi nare-realize kung gaano karaming kasalanan na pinatawad sa kanila. Imagine mo, halimbawa, meron kang utang na 5 million, tapos hindi ka makabayad dahil bagsak ang ekonomiya. Dinimanda ka ng inutangan mo. Dinala ka doon sa judge. Pastor, guilty po kayo Estapa. May pirmahan pala kayo dito. Makukulong po kayo, pastor. Pero yung judge, napakabait.
Sabi nung judge, huwag kang mag-alala, pastor. Sagot ko na utang mo. Babayaran ko na lahat. Papahirimin pa kita ng puhunan pang negosyo mo. Lalabas ka ba ng opisina na malungkot? O paglabas mo, yes! Tapos pag uwi mo sa bahay, di ba, magpapalit yung manok pa kayo, magpapakain ka ng kapitbahay mo, kasi masaya ka. So Lord Jesus, sabi sa Bible, Isaiah chapter 1, verse 18, halika kayo magliwanagan tayo, gaano man karami ang inyong nagawang pagkakasala. Sabi ng Panginoon, kayo ihanda kong patawarin. Handa kong ipagpatawad ang lahat ng yan. Kahit na kayo maruming-marumi, pag sinabing maruming-marumi, yung level na nagawa mong sin. Karimari-marim na ayaw mong malaman ng mga kamag-anak mo, ayaw mong malaman ng asawa mo, ayaw mong malaman ng mga mahal mo sa buhay dahil ito ay sobrang nakapanghingilabot. Yung una, gaano man karami. It talks about numbers. Pag times mo, plus mo yung kasalanan mo, libo-libo na. And then sabi ng Panginoon, gaano man karumi yung level na nagawa mong sin. Sabi niya, kayo magiging busilak sa kaputian. At ang promise pa ng Lord sa atin, kung kayo ay susunod at tatalima. Ano ibig sabihin nun? Binibigyan niya tayo ng another chance. Sabi niya, susunod tatalima, papasaganayin ko ang ani ng inyong lupain. Di ba napakabuti ng Panginoon? And yet maraming tao ang hindi naniniwala kay Lord Jesus. Mas pinaniniwalaan nila yung mga fake news. Kaya, if you are doubting the resurrection of Jesus Christ, you have no salvation. Amen po. Subalit ang katotohanan, siya ay nabuhay na maguli, kaya nakatitiyak tayo na binayaran na ni Lord Jesus ang ating kasalanan. Tayo malaya na, tayo bayad na. Anong natitira sa atin, Pastor? Ginawa na pala ni Lord Jesus. Isa na lang ang natitira sa atin. Tanggapin siya. Tanggapin yung bayad ng Panginoon. Sabi sa Romans chapter 10, kung ipapahayag na yung labi na si Jesus ay Panginoon, mananalig ka ng buong puso sa resurrection ni Lord Jesus. Muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Your faith is not empty. Amen po? Sapagkat nananalig ang tao sa pamagitan ng kanyang puso at sa gayon na napapawalang sala at nagpapahayag, dideclare niya pagbitan ng kanyang labi at sa gayon na naliligtas. Kaya huwag nating i-miss yung opportunity. Amen. Tanggapin natin si Lord Jesus. Walang masama kung paulit-ulit. Malay mo, ito na yung o yung buong puso itong time na to. Amen. Na naunawaan natin yung resurrection. Maraming tao, mali ang kanilang celebration ng resurrection. Nandoon sa resort, kumakain ng pakwan. Hindi po yun. Nagse-celebrate sa ginawa ni Lord Jesus Christ para sa ating lahat sa araw ng Sunday. Sabihin natin, mahal na Diyos, maraming salamat po. Kahit ako'y kilala mo, ang buo kong pagkatao, ang aking kasalanan, ang aking kahinaan, ako po'y mahal na mahal mo. Sukdulang tiisin mo lahat ng hirap hanggang sa kamatayan sa krus. May paunawa mo lamang kung gaano mo ko kamahal, Lord. Kaya Lord Jesus, sa umaga pong ito, buong puso at kaluluwa, tinatanggap ko po kayo bilang Panginoon, tagapagligtas, hari ng buhay ko. At ako po'y nananampalataya at aking dinideclare na kayo po ay nabuhay na maguli. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord, my God. And then next, number 3, you have no hope beyond death. Yung mga tao nagda-doubt pa rin sa resurrection ng Lord Jesus, wala silang pag-asa after ng kamatayan. Sabi po sa verse 18, hindi lamang yan. Lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung wala talagang pagkabuhay na maguli at kung hindi talaga nag-resurrect si Lord Jesus Christ. Kaya ang katotohanan, di ba alam natin, nag-resurrect si Lord Jesus Christ, so ibig sabihin, hindi sila napahamak. Sila talaga ay mayroong buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Amen. Nandiyan po ba tayo?
And then, number 4, you are the most pitiable. Sabihin, ikaw yung pinakakahabag-habag na tao kung wala talagang resurrection si Lord Jesus. So yung pag-asa natin hanggang lupa lang. Pero hindi po yun ang katotohanan. Sabi po diyan, kung sa mga bagay lamang na ito, tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo na ang lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Kung ang pag-asa natin kay Jesus ay panlupa lang, tayo na daw yung pinakakawawang tao, pero hindi po ganon. Alam natin na may inihanda ang Panginoon na buhay na walang hanggan sa langit, kapiling niya. No more pain, wala ng sickness, wala ng karamdaman. Amen po, puro kagalakan sa presensya ng Panginoon. Kaya, hindi nawawalan ng kabuluhan ang ating ginagawa. Yung ating sacrifices, yung pagpili natin na mas pili natin si Lord ngayong araw na ito kaysa sa tayo ay makiayon sa takbo ng sanlibutan sa labas. Hindi nawawalan ng kabuluhan. Lahat ng ating paglilingkod sa Panginoon, yung ginagawa ng mga sanitation team, na kahit mainit ang araw, nagwawali sila dyan, yung mga workers natin, lahat ng gumagawa, nakasama ang Panginoon sa ministry, hindi nawawalan ng kabuluhan. Sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag, magpakasipag kayo para sa gawain sa Panginoon, yamang alam ninyong hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Dadating ang time, merong reward. Kung paano merong graduation, nagbibigay ng award sila with honor. Di ba? May medalya. Dadating ang time, yung mga nag-serve kay Lord, puputungan din ng Panginoon ng reward. Kaya ang Diyos hindi nag-aaksaya ng buhay. Amen po, sabi mo sa katabi mo, huwag mong aksayahin ang buhay mo. Gamitin mo yan para sa Panginoon. Tingnan nyo, yung nagsaserve sa Diyos at saka hindi nagsaserve sa Diyos, pareho namang lumilipas ang araw, di ba? Pareho din namang umiidad. Pero sa dulo, malaki ang pagkakaiba. Yung taong hindi naniniwala kay Lord Jesus at yung taong naniniwala kay Lord Jesus, pareho din namang umilipas ang buhay nila. Pero ang dulo nun magkaiba. Amen. Kaya tayo, yung nagpapagamit sa Panginoon, total, lumilipas din naman yung araw natin, tumatanda din naman tayo, gamitin na natin ito na mayroong katalinuhan. Mag-invest tayo ng time para sa Panginoon. Sabi ng Diyos sa Kanyang salita, magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi nasasayang ang pagpapagal niyo para sa Kanya. Amen po. Nandiyo po ba tayo mga kapatid? Don't waste your life. Invest mo yan sa kingdom of God. Sabi ni Lord Jesus sa Revelation, sabi niya, I am coming quickly and my reward is with me. Amen. Kaya hindi po kawalan yung ikaw ay magsimba o magsumamba kapag Sunday. Huwag kayong magpapadala sa sinasabi ng ibang tao na nandun na kayo ng linggo, maghapon na kayo ng linggo, ng Wednesday may Bible study pa kayo, may care group pa kayo. Paano kayo mabubuhay niyan? Sabi mo, si Lord ang bahala sa amin. Buhay pa naman po kami. At sa dulo noon, si Lord ang magbibigay sa amin ng gantimpala. Ayun pa, palakpakan natin natin, Panginoon. Thank you, Lord. Now, what does His resurrection mean to us? Ano ba yon? Ang una, our future is secured. Wala yan sa inyong mga outline, pakisulat na lang po. Yan. Sulat nyo na lang. What does His resurrection mean to me? O mean to us? Una, our future, my future is secured. Bakit naging secured? Bakit tayo ay secured kay Lord? Tingnan niyo po, dahil sa natupad ni Jesus ang kanyang sinabi, na siya'y huhulihin, dadakpin, mamamatay, ililibing, mabubuhay na maguli. Kung yung sinabi niyang yon ay nangyari at nagampanan niya, nakatitiyak tayo na lahat ng pangako ng Diyos sa ating lahat, kaya niyang tuparin. Pag sinabi niyang, I will never leave you, nor forsake you, I am with you. Pag sinabi niyang, my God shall supply all my needs, according to His riches and glory in Christ Jesus. Pag sinabi niya sa kanyang salita, pag dumaan ka sa ilog, hindi ka malulunod, dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. Kayang gawin ng Panginoon yun. Kaya,
ikaw ay secured kasi marami kang promises of God. Ang problem ng mga tao, kaya sila insecure, wala silang promise ng Diyos sa kanyang puso. Walang pangakong pinangahawakan. Amen. Pero kung meron kang mga promises of God na nakaimbak sa puso mo, at napatunayan mo na si Jesus ay hindi nagsisinungaling, kung yung pinakamahirap na gawain, alam mo pinakamahirap yun? Mamatay ka, tas buhayin mo, sarili mo? How much more pa kaya yung mga promises niya sa atin? Sabi sa 2 Corinthians chapter 1, verse 20, tingnan niyo po, sabi sa English, for all the promises of God in Christ Jesus in Him are yes. Yung promises sa iyo, sa Father God, sabi niya, yes. All the promises of God in Him are yes, and in Him, amen. To the glory of God through us. Lahat ng pangako. Tagalog. Sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Kaya yung mga pangako ng Panginoon sa ating lahat, binibigay niya sa atin, at nais siyang panghawakan natin, nakatitiyak tayo na mangyayari sa atin yun. Amen po. Kasi nga po yung kamatayan ng Jesus at resurrection niya, nagawa niya yun eh. O di how much more yung promise sa iyo? Ano mararamdaman mo? Di ko ay secured. Amen po. Ano man ang nangyayari sa paligid, hindi tayo mamamatay sa gutom. Naranasan niyo yung pandemic, di ba? Pandemic, lockdown, walang trabaho. Di ba? Yung iba walang trabaho, yung iba nagreklamo, walang ayuda ng gobyerno. Pero, namatay ka ba sa gutom? Yung iba nga sa inyo, tumaba pa eh. Kahit lockdown. Ano ibig sabihin nun? Hindi, ang pagpapala ng Diyos, hindi nakabase sa ekonomiya ng bansa. Kasi ang sabi ng Panginoon, for my God shall supply all my needs according. Hindi niya sinabi according yung takbo ng ekonomiya ng bansa. Eh, hindi kita kayang pagpalain kasi bagsak ang ekonomiya ng ibang bansa eh. Sabi niya, according to His riches. According to His riches. Amen po? Nasusundan niya? Diyan ni Santo pa rin talaga yung mukha niyo. Ba't ganun? Ang gaganda na ng mga promises si Lord sa atin lahat. Amen. And my God shall supply all my needs according to His riches, hindi according sa ekonomiya ng bansa. Kaya kahit na lockdown, ang mga anak ng Panginoon, pinapakain pa rin niya. Kahit sa lumang tipan, na nagkaroon ng tagtuyot sa mga lugar, yung kanyang lingkod na si Elijah, hindi pinagkukulang ng Panginoon. Na magkakaroon ng tagutom sa buong mundo ng time na yon, pinauna na ng Diyos si Joseph doon sa Egypt. Piniprepare na ng Panginoon yung provision niya para sa kanyang mga minamahal. Alam mo ba, ang provision ng Diyos para sa iyo ay nakaprepare na. Nakahanda na. Amen. Church building natin, itong church na ito, sinabi ng Panginoon sa ating senior pastor, I'm going to use you. Your ministry is not the US, your ministry in the Philippines. Wala namang sinabi si Lord na details na magkakaroon ka ng building na may aircon, ang mga mag-church sa iyo ay magaganda at mga pogi. Wala namang ganon. Pero yun, nakaprepare na yun. Nakahanda na yun eh. At ngayon, tinatamasa na natin sa biyaya ni Lord. Purihin natin ang kanyang kabutihan. And then, we have peace. Meron kang peace sa puso mo. Sabi sa John chapter 20, verse 19 to 23. Ito na po yun. Ang resurrection ng Lord Jesus Christ, on Sunday, sabi niya, and then at the same day at evening, gabi, being the first day of the week. Ano yung first day of the week? Sunday. Resurrection ng Lord Jesus, Sunday. Alam nyo ha? At the same day, at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, and where the disciples were assembled for the feast of the Jews. Ibig sabihin, nakasarado yung pinto kasi natatakot sila, pinapersecute sila ng mga Hudyo, yung mga disciples. So meron silang hindi magandang sitwasyon sa buhay. At pangalawa, meron silang fear of men. Dahil pinapersecute sila, natatakot silang baka sila ipatayin, kaya sinara nila yung pinto. Jesus came and stood in the midst and said to them, peace with you. Tignan niyo po, kaya mahalaga huwag kayong absent ng Sunday. Sunday kasi, nagtitipon sila,
Si Lord Jesus, dumating doon. Kaya pag Sunday absent ka, minsan nagmamanifest si Lord dito ng blessing, ng healing, ng pagpapala. Wala ka. Katulad ni Thomas, wala siya nung oras yan dyan eh. Sabi ni Lord Jesus, He came and stood in the midst and said to them, "Peace be with you." Tuloy natin. And when He had said this, He showed them His hands and in His side. Pinakita niya yung kamay na may butas dito at katagiliran niya. And then His disciples were glad when they saw the Lord. So Jesus said to them again, "Peace to you. As the Father has sent me, I also send you." And when He had said this, He breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit." Sabi niya, if you forgive the sin of any, they are forgiven. Forgiven them. If you retain the sin of any, they are retained. Ano ibig sabihin nito? Nung mayroon silang sitwasyon sa kanilang buhay na hindi maganda, pine-persecute sila, at meron silang fear sa kanilang puso, sa mga tao, na tinatago nila sa kanilang sarili. And then si Lord Jesus, after niya mag-resurrect, alam niya ang pinagdadaanan ng kanyang mga mahal na disciples. Nagpakita si Lord Jesus Christ. Sabi niya, "Peace be with you." And then after niyang sabihin na peace be with you, pinakita niya yung kanyang mga kamay at tagiliran. Anong ibig sabihin nun? May mga pagkakataon, pag meron kang hindi magandang sitwasyon sa buhay, nagkakaroon ka ng fear of the unknown, future. So ikaw nai-stress, nagkakaroon ka ng anxiety. Tama? At pangalawa, meron kang fear of men. Takot ka sa tao. At si Lord Jesus, hindi niya kinondemn yung kanyang mga disciples sa kanilang hindi magandang sitwasyon. Sa halip, pumasok siya doon at pinakita niya yung kanyang kamay at kanyang tagiliran. Bakit niya ginawa yun? Bakit kailangan niya ipakita? Sinabi niya niyang, "Peace be with you." Bakit kailangan ipakita ni Jesus yung kanyang kamay? Alam niyo kung bakit? Kalimitan, pag tayo ay nagkakaroon ng anxiety at depression dahil sa ating sitwasyon, isa lang ang dahilan, doon ka nakafocus. Amen po. Kaya nung pumunta sa Lord Jesus doon, sabi niya, pinakita niya yung kanyang kamay. Ibig sabihin nun, sa akin kayo mag-focus. Sabi niya sa kanyang salita, John 16:33, "In this world, you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world." Kaya ang focus natin kay Jesus. Kung napagtagumpayan ni Jesus ang sanlibutan, pati ang kamatayan, para kanino yung katagumpayan niyang yun? Hindi yun para sa Kanya. Dahil kahit kailan si Lord Jesus Christ, mananagumpay na. Yung katagumpayan na yon, para sa Kanyang minamahal, para sa ating lahat. Looking unto Jesus. Nagiging problem natin, mas napapangibabawan tayo ng sirkumstansya ng buhay at saka ng takot. Amen po. Nasusundan po niya. Pero kapag nakapokus ka kay Lord Jesus, kung paano nagtagumpay si Lord Jesus, sa lahat ng kanyang pinagdaanan, sabi niya, "Be of good cheer. I have overcome the world." And then sinabi ng Panginoon sa Kristo, "Receive the Holy Spirit." And then, tuloy natin. "If you forgive the sin of any, they are forgiven them. If you retain the sin of any, they are retained." Ano ibig sabihin nito? Meron silang fear of men nung sila nasa room. Natatakot sila sa mga Hudyo, fear of men. Pero sabi ni Jesus, sabi niya, ang patawarin nyo, patatawarin. Hindi nyo patawarin, hindi rin patatawarin. Ano ibig sabihin nun? Nasa inyo ang authority. Binigyan tayo nila ng authority. Hindi tayo dapat matakot sa tao. Isa lang ang dapat nating katakutan, ang Diyos. Amen po? Napakabuti ni Lord. Amen. Kaya ikaw ay meron kang peace. Ano man ang sitwasyon ng buhay, meron kang kapayapaan. Dahil si Lord ay mananagumpay. At yung katagumpayan niyang yun,
binigay niya yung para sa atin. Kaya resurrection of Christ will lead us to experience transformed life. Magkakaroon tayo ng bagong pananaw, bagong perspective sa buhay. Eternal perspective. Colossians chapter 3 verse 1, binuhay tayong muli na kasama ni Kristo, kaya't dapat pag sumakita ninyo ang mga bagay na nasa langit, magkaroon tayo ng bagong pananaw. Eternal perspective. Mag-invest tayo sa kingdom ng Panginoon. Gamitin natin yung ating buhay para kay Lord. Kung merong struggle, may pagtitiis, tiisin natin. Amen. Hindi yung na-engrown lang, hindi na mag-church. Ba't di ko kapag-church, na-engrown ako? Ay si Tatay Boying, stroke yung kalahati ng katawan for life, hinihila niya ng sarili niya, papunta sa church Yung iba na-engrown lang Hindi na kapag-church, wala akong pamasahe. Amen po. May mga time, tinetest lang ni Lord ang puso natin para sa Kanya. Amen. Marami po nag-church sa atin dito, hindi naman sila nagsimulang may sasakyan. HTBC naman, nagsimula ako, wala niya mong sasakyan Lakad lang. Pero hindi nananatiling ganun. Kasi ang Diyos, sabi ni Lord Jesus, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Pag natest niya ang iyong heart sa maliit na bagay, at naipasa mo yon, yung pagpapala ng Panginoon, tatamuhin mo. Amen po. Kasi Apostle Paul, sabi niya sa Galatians chapter 2, verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Nagkaroon siya ng bagong pananaw sa kanyang buhay. Amen po? What is the resurrected life? Number 1, it is a living a life prioritizing the kingdom of God. Pinaprioritize natin yung kingdom ng Panginoon. Amen po. Sabi ng Matthew 6:19-20, huwag kayo mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito yung may naninirang tanga at kalawang. At may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ang inyong kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang at walang makakapasok na magnanakaw. Sabihin, maging wise tayo, paano natin gagamitin ang blessing ng Panginoon. Amen po. Hindi ko sinasabing huwag tayo mag-invest o huwag tayo magtrabaho. Hindi yun ang point. Ang tanong, kilalanin mo, ang tanong, para kanino ba lahat ang blessing na nasa iyo? Yan ba'y para sarili mo lamang? O ikaw ay gusto ng Diyos maging daluyan ng pagpapala para sa ibang tao? Paano ka makakapag-impok ng kayamanan sa langit? Wala naman po ditong bangko na pag naglagay ka, langit. Ito po para po sa langit. Hindi naman kailangan ng pera sa langit. Yung pong mga yon ay yung ating mga mabubuting gawa. Yung ating good works. Ang salvation po natin is by the grace of God through faith. Pero yung mga rewards ng Panginoon is by works. Amen. Kaya yung mga blessing na meron ka, pag-pray mo, Lord, para po ba kanino itong pagpapalang ito? Kasi gusto nila maging daluyan kayo Daluyan tayo ng pagpapala Pag ginawa natin yun, nakakapag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Yung ating mabubuting gawa. Kaya huwag kayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang tanga at kalawang. Ibig sabihin nun, may mga umaatake sa kayamanan mo, hindi mo nahalata. Wala namang bumili ng kotse, pag uwi niya sa bahay, kinalawang agad. Di ba? Unti-unti yun. And then meron ding biglaan ang pagkawala, at may nakakapasok na magnanakaw, yun, bigla yun. Pag nanakawan ka, bigla agad. Nakaharnap, bigla instant. Amen po. Sa halip, impukin ninyo ang kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang tanga at walang nakakapasok na magnanakaw. And then sabi ni Lord Jesus sa verse 33, but seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Alam niyo kung bakit maraming tao ang hindi makapag-impok ng kayamanan sa langit? Takot silang mawalan. Wala tayong tiwala sa Diyos. Na pag binigay ko to, mawawalan ako.
Di ba? Kaya takot eh. Pero pag tiwala ka na ang Diyos nagpo-provide sa iyo, katulad ng sinabi ni Denzel Washington, yung artista na yon, kasi napaka-giver niya eh. In-interview siya, bakit ikaw napaka-giver mo? Sabi niya sa interview, kung alam mo kung sino at kung saan nanggagaling ang mga pagpapala, hindi ka manghihinawang magbigay. Amen. Saan galing ang blessing? Kay Lord. Anong klaseng Diyos siya? Giver. At kahit kailan hindi natin kayang i-outgive ang Diyos. Amen po? So, hindi ka manghihinayang. Kasi alam mo kung sino at kung saan nanggagaling ang pagpapala, hindi ka manghihinayang magbigay. Kaya iba takot kasi wala silang tiwala sa Diyos. Sa kanila, ang Diyos patay pa hanggang ngayon. Hello, resurrection na. Amen, nandiyan po ba tayo mga kapatid? Sabi niya, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yung context niya, yung pinanggalingan niya, yun po yung mga, huwag kayo mabalisa sa inyong kakanin, iinumin, dadamitin, pagkat yan yung mga bagay na kinakahumalingan ng mga taong walang Diyos. Yung mga taong walang Diyos, walang tiwala sa Diyos, yun ang kinakahumalingan nila. Kakanin nila, iinumin nila, at paano kanilang dadamitin. Kaya may mga pagkakataon, hindi, kaya nila ipagpalit ang gawain ng Panginoon para sa kanilang pleasure. Kaya nilang ipagpalit ang gawain ng Panginoon para sa kanilang mga hanap buhay. Pero yung mga taong may tiwala kay Lord, alam niya na pag hindi siya, kahit na hindi siya magtrabaho ng Sunday, alam niya, hindi siya pababayaan ni Lord. Amen po. Kaya sabi ng Panginoon, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Kaya yung mga resurrected, naka-experience ng resurrected life, nagkakaroon sila ng bagong pananaw sa buhay. And then, it is living a life while putting to death the craving of the flesh. Ayan. Nagtatakwil at pinapatay ang nasa ng laman na gustong manguna sa kanila, yung mga gawa ng ating laman. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 5, put to death your members which are on the earth, fornication, uncleanness, passion, evil desire, covetousness, which is idolatry. Patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo, pakiapid, karumihan, masasamang pita, masasamang pagnanasa, at kasakiman. Na ito'y pagsamba sa Diyos. Diyos, ang ibig sabihin po, itakwil na natin. Sagabal po yun sa ating pamumuhay bilang isang Christian. Humahad lang yun eh. Resurrected life di ba? Bago yun bagong buhay yun Then, huwag kang manatili sa iyong old life. Kung meron kang hindi magandang relationship, o illegal na relationship, ayusin mo na yan. Kung wala man talagang kakayahan na maayos, maghiwalay na kayo. Amen po. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Yung sin na yun, magpapahamak sa'yo sa impyerno. Mahayaan mo. Ay si Lord naman, kaya ka namang ayusin ang iyong buhay. Amen po. Colossians chapter 3 verse 8, but now you yourselves are to put off all this anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Sabihin po, itakwil ninyo ang lahat ng ito, galit. Kung may mga galit ka pa, itakwil mo na yan kasi ikaw lang din mismo pinapahirapan yan Ikaw din mismo, kalooban mo rin mismo nahihirapan. Nahadlangan ng iyong pagsiserve. Nahadlangan ng iyong pagiging malaya sa Panginoon. Amen po. Nandiyan po ba tayo? Puot, sama ng loob, iwasan ninyo ang panunungayaw at madalaswang pananalita. Ibig sabihin, tayo maging ilaw. Maging liwanag tayo sa ating kapwa. Para sila maakay din natin para sa Panginoon. Kaya ang warning, kung papanatiliin pa rin natin ang ating doubt, nasa atin pa rin ang puot ng Diyos. Kapag meron pa tayong unbelief, hindi ka naniniwala kay Lord Jesus, nasa atin pa rin ang puot ng Diyos. Colossians chapter 3, verse 6 to 7, and because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience, in which you yourselves
once walked when you live in them. Kaya yan po ay alisin na natin sa ating puso. Yung unbelief. Alam niyo kung bakit? Pinadali na ng Lord Jesus Christ. Hindi na kasalanan ang magdadala sa tao sa impyerno. Yung kasalanan natin, bayad na yon. Ang kailangan natin gawin, tanggapin natin, manalig tayo. Kaya sabi ni Lord Jesus sa John chapter 16 verse 9, simulan natin sa verse 7, Nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away, for if I do not go away, the Helper will not come to you, but if I depart, I will send Him to you. So yun po yung Holy Spirit. And when He comes, He will convict the world of sin. Mapapansin niyo yung sin na binanggit dyan, walang S. Hindi sins, yung pagnanakaw, pagpatay. Hindi eh. He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Of sin because they don't believe in me. So isang kasalanan lamang ang makakapagpahamak sa tao sa impyerno. Yun yung sin of unbelief. Amen po. Amen. Nandiyan po ba tayo? Kaya pinadali ni Lord Jesus Christ ang ating salvation. Kaya marami siyang pinakitang himala, marami siyang milagrong pinakita, pati ang kanyang kamatayan upang tayo lang ay manampalataya sa Kanya at tayo ay maka-experience ng kaligtasan. Kaya anong gagawin natin? Sa Romans 13 verse 11, and do this, knowing the time, that now is the high time to awake out of sleep. Magising na tayo. Paggamit na natin kay Lord yung ating buhay. Amen po? For now, our salvation is nearer than when we first believed. Mas malapit na yung ating kaligtasan kaysa noong bago pa tayo manampalataya. Ang Panginoon ay parating na. Meron akong kausap nung Friday, isang kapatiran natin. Na noon sabi niya, napaka-proud niyang tao, ang feeling niya ay mabait siya. Pero one time na nasa barko siya, nakikinig siya ng worship song. And then ang presence ng Panginoon, na-experience niya, and then napaiyak siya sapagkat na-realize niya yung kanyang pagiging makasalanan. And then, naramdaman niya yung holiness ng Panginoon. Ganun kabanal ang Diyos. Iyak siya ng iyak. Sabi niya, napakayabang ko pala. Ang tingin ko sa sarili ko, ako ay matuwid. Amen po. Pero nung na-realize niya yun, nagkaroon siya ng bagong pananaw sa kanyang buhay. Nasusunod po niya? Amen? So, tayong lahat, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon. Hanggat buhay po tayo, meron tayong pagkakataon. Tayo, maayos natin ang ating sarili. And do this knowing the time, that now is the high time to awake out of sleep. For now, our salvation is nearer, malapit na, than we first believe. Amen. Kaya sabi ni Lord Jesus, John 11:25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Huwag tayong matakot mamatay. Ayan po. Sabi niya, he who believes in me, though he may die, he shall live. May mga time na nagsasuffer tayo sa ating katawan. Rayuma, high blood, di po ba? Tumataas ang sugar, nananakit ang kasukasuan, bunga ng pagtanda. Pero sabi ni Lord Jesus, ang isang dinil niya sa atin, yung fear of death. Sabi ni Lord Jesus, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Sabi ni Lord Jesus. Ano sagot natin? Amen. Amen. Oh, may the Lord God bless you and keep you, and may His face so shine to each and every one of you, His countenance be upon you, and bring you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' name. Amen, amen.